So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, kanina po, nagpa-interview itong si Midyaldea. Okay, Midyaldea. Midyaldea. Okay? Midyaldea. Midyaldea. Oh, nagpa-interview siya kanina. So, marami siyang sinasabi doon na si Duterte daw po hindi na raw po makausap. Si Duterte daw po hindi na raw po niya alam po nasaan. Si Duterte daw po hindi na raw po nila mabisita. Yun nga lang mga kababayan, 'di ba? Sa mismong interview po na 'yon, nabisto po natin na fake news. Fake news po ang baka ng ina. O, 'di ba? Kasi mga kababayan kasi, napansin ko lang ito po kasi talaga ngayon ang tactics ngayon ng mga Duterte camp. Paawain ang mga tao. Medyas na lang. Medyas no nga pala. 'Di ba? Paawain po ang mga tao. Napansin niyo 'yan? Kung anong narrative po ang ginagawa ngayon ng Duterte camp, nagpapaawa. Alam niyo ako, nagtataka lang talaga ako, no? Hindi ito sabi kasi sa akin, huwag ko rin masyadong i-flex. Pero honestly, mga kababayan, sa bandang Mindanao nga po, may mga pagtitipon na nga po doon na sinusuportahan nga po si Duterte. Well, wala tayong magagawa doon kasi mga tanga po talaga yung mga tao doon. Mga Duterte supporter talaga yun eh. Mindanao yan eh. Oh, yun nga lang, hindi po nila maipasok sa Metro Manila. So, baliwala po yan. Ang gawin nyo kasi dyan, sa mga nagrarally po dyan sa Mindanao, di ba? Bumili kayo ng ticket, pumunta kayo Maynila, doon kayo magrally sa Maynila. Para merong, di ba? Para merong kurot. May nagrarally kayo sa Mindanao, wala man lang nakakapansin sa inyo dyan, kayo-kayo lang. Yung mukha kayong tanga. O, di ba? Meron pa nga binugbog, di ba? Yung pala pinasa ni DJ Baron pala sa akin kahapon. Ayun pala yung binugbog. O merong PBBM supporter na binugbog. Ganyan po kayo kabayulente itong mga hayop na to. Oh. So ngayon mayroong pahayag na po ang ICC spokesperson about dyan. So whatsoever, no, tinan ko mamaya. Pero ang point natin dito, fake news po itong ginawa ni Midyaldea dito. Visit na pangalan na hirap pang i-pronounce. Sabi niya dito, no? Oh. Former Executive Secretary Salvador Midyaldea, who is seeking to visit former President Rodrigo Duterte at the ICC Detention Center in, ano ba to? Sure, yan. Paano ba sahin to, nak? Paano pronounce to? The Hague says he hasn't seen Duterte since he was taken into custody by the ICC at the airport. Ayan na. So, ayun pa ang drama ngayon ni Midyaldea. Okay? Paano ba i-pronounce yung hayop na yun? So ngayon, ito, meron siyang video dito, ito reaction na natin. At patutunayan ko po dito mga babayan na fake news po ito. Tama naman ako, Zen Hernandez. Point is ink naman. Nahirapan lang ako sa Midyaldea. Pero sa Zen Hernandez, hindi. lakas bang asar nito, oh. Diba? So ito, panoorin natin to, Parang shinigan. So, ito lang, visit na to. Tawa ako dun, Pati Zen Hernandez, Kinorek ako, Ito, panoorin nyo to. Kung nangyari kaya, Zen Hernandez po, ABS-CBN. Can you tell us what happened po? Alam mo, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to... Alam niyo, dito pa lang, no, unang narinig ko lang ito, nabullshitan na ako. Una sa lahat mga kababayan, si Duterte mahina lang po yung tuhod. Si Duterte mga kababayan, hirap lang po tumayo. Pero wala pong sakit yung matanda. Walang yan, kung may sakit po yan, dapat hindi na po pumunta ng Hong Kong yan. Nagloloko nyo naman kami dito. Baka sumakay ng air balloon. Saan mo nakuha yung air balloon na yan? Visit din. Nawawala si Digong, baka sumakay ng air balloon. Grabing utak yan, So ngayon mga babayan ito, alam nyo, yung sinasabi dito na may sakit si Digong, hindi pa ako naniniwala. Kasi una sa ito, nabisto na to Tagal na nito Di ba? Hindi ko nga na-content to. Sayang, no? Hindi ko na-content to, no? Tinan nyo, Tinan nyo kalokohan ni Digong dito, Tinan nyo, Nakalang. Lakihan natin. Nasaan na ba yun?
Lakihan natin. Wait. Ano ba nangyari dito? Ito. Tingnan nyo to. Share screen natin. Yan. Ito yung drama ni Digo. Marami na po na content nito, pero ako di ko ito na content. Sayang nga eh. Yan. Ito na pala. Okay, yan. So, si Duterte, mga kababayan, nung nakaraang araw, ito po yung drama ng mga bobong mga DDS. Di ba? So, si Duterte daw po, naka-oxygen. Tingnan niyo yung ilong. Di ba yung ilong niya po, merong oxygen. So, syempre, maawa tayo. Ay, kawawa naman si Digong, merong oxygen yung ilong. Oh. O, di ba? Ngayon, tingnan ngayon natin to. Kung may sakit talaga si Digong, ang tanong natin dito, bakit hindi po nakakonect yung ano? Hindi nakakonect. Hindi nakakonect yung oxygen. Grabe kadramahan tong hayop na to. Tingnan niyo ha. Merong oxygen sa ilong, pero yung oxygen hindi nakakonect. Tapos sasabihin ng mga buwakan ng ina, kawawa naman si Digong may sakit. Ngayon, ito ngayon ang drama ni Jaldea. May sakit daw. Una kung may sakit, bakit ito? Hindi, kasi ang tanong natin dito, anong purpose niyan? Baka Bluetooth, baka wireless. Di ba? Baka Wi-Fi, baka may Wi-Fi. O, di ba? Di pa ako naniniwala may sakit yan si Digong. May na yung tuhod, totoo. Hirap maglakad, posible. Hindi makatayo, oo. Kasi natural po sa matanda yun. Nakangalay na nga po, di ba? Pero, may sakit? Dito pa lang drama pa lang ito eh. Alam niyo sabi ng mga bobong mga DDS wireless daw. Kita mo katangahan ng mga DDS. Paano magiging wireless ang oxygen? Bobo talaga mga hayop yan. So ngayon ang drama ngayon ni Medyas na lang mas madali, no? Ang drama ngayon ni Secretary Medyas, kailangan daw dalhin sa ospital. Hindi po ako naniniwala na may sakit yan. Di ba? O, continue nga natin. Sige. Continue. Home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization, and Actually, mga kababayan, no, hindi kayo magre-request ng hospitalization eh. Pagpasok po ng isang nasasakdal po sa ICC, may doktor na po sa loob nun. Hindi po kayo. In the first place, anong alam nyo dyan? Lugar nyo ba yan? Alam niyo, nakakatawa to si, si Mijal Jela, no? Ang sabi niya, gusto namin dalhin si Duterte sa ospital. May alam ba kayong ospital dyan? Taga dyan ba kayo? Taga Netherlands ba kayo? O baka kung saan nyo lang dalhin yan, bakit takas nyo pa yan? Oh, mga kababayan, yung ICC po, may sariling ospital po yan. Hindi naman. May sariling doktor. Sorry. May sariling, medical facilities. At hindi po papayag ang ICC na mamatayan po sila ng nasasakdal dyan po sa loob. Bobo. Alam niyo yung tawag dito, paawa eh. Parang yung oxygen. Oxygen ek-ek nila. Parang ganun. Oh. Continue, sige. he gave the assurance that he will be brought to hospital, and I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. Alam nyo, no, mula nung, tinan nyo, mula nung si Digong po naging presidente, nagkalat po ang fake news. Hanggang ngayon po, hindi na nga siya presidente, nagkalat pa rin yung fake news. So, paano pa maniniwala yung mga matitinong tao sa inyo? Di ba? Ano ko ba? Are at a loss at this time, and lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no, to kidnap the president. Parang ito, no? Alam nyo, natutuwa pa talaga akong ginagawan tanga yung mga DDS eh. So, sabi nila, si Lisa Marcos daw po, nahuli daw po sa Los Angeles. Kita nyo kababuhan ng mga hayop na to. Tapos si Lisa Marcos, nung sinabi nila na nahuli sa Los Angeles, si Lisa Marcos po sa Pilipinas, namimigay po ng donation sa Girl Scout. Bobo talaga itong mga putang inang to, no? Bobo talaga, no? Ng mga DDS. Kasi mga kababayan, no? Napakadali lang naman i-fact check nun eh. O si Lisa Marcos nahuli. Alam niyo ang sama nila, no?
Pati po yung tao na namatay, kinonect po nila doon. Kinonect nila yung tao na namatay kay Lisa Marcos. Ang galing nila magtahi ng storya. Di ba? Grabe, grabe itong kawalang yan ng mga DDS na to. Nakita ko lang yung comment, may tangan ng comment eh. O sige, continue. To extract the president from the Philippines and brought to a jet without known destination. I was even forced Sakero, Duterte Legacy ang fake news. Totoo yan. to join that plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that Actually, there's- anong problema kung wala kang valid visa dyan? Abogado ka naman eh. Pwede ka mag-apply dyan eh. Kasi valid naman yung reason niya nakapasok dyan eh. Dyan sa Netherlands. Pati ba naman visa pa victim kang wahayop ka? Di ka mag-apply ng visa. Wala nga akong visa pumunta dito eh. Andiyan ka na sa loob eh. Mag-apply ka ng visa dyan. Sabihin mo, Democrat ka, dati kang Democrat, na abogado ng nasasakdal na si Duterte. Ang dali makakuha ng visa dyan. Tanga ka ba? Pati ba naman yung nirereklamo mo pa? Ay, ano yun? Pupunta nga ako dito, wala akong visa. Maka-apply ka ng visa dyan. Ay, ko. no President Duterte inside? They Who are, said? they're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. O, tandaan nyo ha. Tingnan nyo ha. Sabi nga po ni Secretary Medias, wala daw pong Rodrigo Duterte inside the facility. Sabi niya. You, But re- you requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the planing. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None. Zero, sir. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records yun sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. O, di ba? Binigyan lang daw siya na 15 days stay. O, pwede siya mag-apply ng visa doon. Kasi abogado siya ni Digong. Pwede yun. Papanawala ka dyan kay Medias. Dito ka, fake news nga siya dito eh. Tinan niyo to Sige, continue natin. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot at ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of his Yes. family at this So, point Sec, in time. the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh. Oh my God. Anong gusto nilang gawin? Standby ako dito. Ang lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang peso by the name of President Alright. Rodrigo. Hindi yan totoo kasi nandoon kami. O, yan o. Nakita nyo. Ito na pala, kala ko na magpas na. Ito pala yun. O, sabi ni Major Dea, di ba, walang pwedeng bumisita. Wala pwedeng bumisita. Kaya nga ako lumabas eh. Ngayon sabi ng isang reporter, sir, hindi po totoo, nakapasok kami doon. Tapos pinigilan niya. Teka lang. Sinungaling ka talaga. Hanggang ngayon, yung ginagawa niya sa Pilipinas, hanggang ngayon, ginagawa niyo sa ibang bansa, kapal ng mukha. Di ba, DJ Byron, di ba? Akala ko nila lumagpas na, kaya pinapakinggan ko, lumagpas na ata, parang na-miss ko. Ito pakinggan niyo ulit. O, basta kayo na buhay sa bentong, grabe naman to.
Kung makabentong ka naman. Ito. Hindi lang gawin, standby ako dito, ang lamig-lamig. Ano po yung O, paawa, di ba? Paawa. response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang peso by the name of President Alright. Rodrigo. Hindi yan totoo kasi nandoon ka. Mamaya na. ABP! ABP! O, diba? Walang yan na yan. Kaso hindi po totoo, nakabisit po kami. O, teka lang, recorded ba to? Wala na. Bistado na, wala. Grabe talaga, no? Tingnan yung kapal ng mukha, di ba? Kaya kasi, puta, yung ginagawa nyo sa Pilipinas, akala nyo kasi magiging effective pa rin. Buti na lang, no? Buti na lang malakas ang loob ng reporter. Sinabi niya, huwag ka magulo dyan, gumagawa ko ng script. Huwag ka magulo dyan, fake news ako eh. Huwag ka magulo dyan, fake news ako. Wala yan. Ang tawag dito, paawa. Di ba, paawa. O, paawa to. O. Wala daw ano dito. Walang peso by the name of President Alright. Rodrigo. Hindi yan totoo kasi nandoon ka. Mamaya na. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be by counsel. May schedule sila Thursday. Ito naman, tanong naman ang tanong, sagot naman siya ng sagot. Ginugutin ka lang ng reporter eh. Wala na, bistado ka na. Wala, pwede pala makapasok eh. Sabi mo hindi, wala. Okay, so parang definite. I don't know with them. Or But it's- ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as the official. One of the counsel, and Okay. they don't even recognize my appearance here. Okay. Nasaan po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero Ay, shoutout sa'yo, ballpoint man ah. wala pang until So, Alright. tapos na. Okay. I have another- Thank you, sir. Thank you, sir. Ako ti Bonjing, I'm a little big boy. wala, bistado. Wala ako, boring. bistado si Medyas. Walang kwenta. Oo. So ngayon mga babae dito, no? Actually, meron isang Facebook page dito na nag-update. Pakita ko lang sa inyo, no? Ito na ba yun? Ito. Update daw ito ni Sara, di umano sabi ng isang Facebook page. Nung VP Sara Always Facebook page. So nag-update daw si Sara. No, sabi ni Sara dito, tingnan nyo good afternoon. Im Duterte, no? Mr. Duterte is under ICC custody at the ICC Detention Center in Scheveningen. He has admitted today following all medical checks. When a suspect arrives in ICC custody, the court as standard practice takes measures to protect the health and well-being of the suspect. The court will announce in due course the schedule for initial appearance. We recall the importance of respecting the integrity of the judicial process. Best regards. So, BP Sara Always, no? Whatsoever. So ngayon, base nga po dito, pagpasok nga po ng isang nasasakdal po sa ICC, ang unang gagawin kagad yan, medical. So, hindi ko talaga makuha yung point ni Medial Dea. Putang ano pangalan. Medial Dea, kung bakit kailangan pa nilang ilabas si Duterte sa ICC. Sa ICC detention. Nakuha niyo yung point ng mga babayan? Tinan nyo kung gaano katanga tong mga tao na to, no? Sa Pilipinas nga, mga kababayan, sa Pilipinas, may hirapan kang ilabas yung isang nakakulong. Kailangan mo ng court order, di ba? Minsan ganon. Tapos ngayon, gagawin mo sa ibang bansa. May sakit yung tao, lalabas namin, papa-hospital namin. Sino kasi, Lord? Di ba? Meron sariling procedure po yung ICC at hindi po yun katulad sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga mga kababayan, mahirapan po makalabas si Digong kasi po, hindi po uubra dyan yung judicial system po ng Pilipinas. May sarili pong batas po yung ICC po na yan. Especially po dyan sa Dahig. Tanga-tanga lang. Tanga lang, gano'n. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito,
sa fake news nga po na ginawa nga po ni Midyaldea. O, kayo ba naniniwala ba kayo na itong ginawa na naman nila, isa na naman tong fake news at isa na naman tong pagpapanggap at pagpapaawa para po makakuha po ng simpatya sa mga bobong supporter po ng mga DDS. O, di ba? So, yun, no? So, thank you mga kababayan, and then may dalawa pa akong topic dito. May dalawa pa to eh. Teka lang.